Yusek, what was the reaction of the president when he learned about the resignation of Secretary Babe Singson from ICI? Napag-alaman naman din po na dahil sa kanyang concern sa kalusugan, ay nagpasabi na po siya na sa kanyang pagbibitiw at dahil nga po magaling po ang si Secretary Babe Singson, pinakiusapan po sa pamamagitan po ni Sec Vince na kung maaari pa ay manatili pa siya. At dahil nga muli may concern po si Secretary Babes, iginagalang po yan ng ating Pangulo at nagpapasalamat po tayo sa napakagaling pong serbisyo po ni Babe Singson. I think, ma'am, one of his concerns ay yung funding for the ICI kasi ang na-mention niya, yung 41 million pesos na supposedly funds for ICI, sa dyaryo lang siya pero hindi talaga nakarating sa kanila. Was there a lack of government support sa ICI? Ano po ang nangyari sa funding na ito? Ayon po sa DBM, yung SARO po ay as early as September ay nandyan na po. Ang natatangi lamang po siguro nagkaroon ng konting delay ay yung pag-implement po or pagsasagawa po ng MDC at yung modified disbursement system. At ngayon po ay maitatanong po natin, yung pondo po ay nasa kanila na. Ma'am, ang kagabi, nagsalita rin po si Mayor Magalong. Sabi niya, nung time niya, nagpalawal din siya ng 30,000 pesos from his own pocket. Hindi na rin daw naibalik yun. And he also mentioned na he heard that one of the members of ICI is also planning to resign to follow the footsteps of Secretary Singson. Meron po ba kayong nakuhang information about this and how will this affect the operation and integrity of ICI? Patungkol po sa sinabi niya na mayroon pang kulang sa kanya, ipinakiusap na po natin since nandiyan na po yung pondo, kung ano po yung pagkukulang sa may mga dapat na bayaran na po agad. At hindi po naman nagkulang ang Pangulo dahil lahat po ng kailangan ng ICI, lahat na maibibigay na tulong po na manggagaling po sa Pangulo, iyan po ay ibinibigay. At patungkol po kung sino po yung magre-resign, siguro mas maganda po siya na po ay inyong tanungin. Siya naman po nagbigay ng information. Sorry ma'am, last na lang. Yun po sinasabi ninyo na funds na hawak na ng ICI, buong 41M po. Opo, nasa kanila po. Mismong si Secretary Singson po ang nagsabi na kulang sa ngipin, kulang sa kapangyarihan ng ICI at sa ngayon may mga pending measures in Congress na layong lumikha ng mas pinalakas at mas may kapangyarihang ICI, although ibang it goes in a different name. Ano ho ang tugon ng Pangulo sa mga panawagang i-certify niya as urgent itong mga panukalang ito? Sa pag-aalam natin ay tapos na po yata. At sa Senado ay third reading na po yata. So, hintayin na lang po natin kung ano po yung kanilang versions. At kapag po ito nabasa naman ng Pangulo, ay tignan po natin. Pero does the President support the idea na kailangan natin ng mas malakas, mas makapangyarihang entity that will investigate corruption in infrastructure projects? Ang lahat naman po ng institusyon na mayroon pong power to investigate, lahat po dapat ay malakas. Meron po silang kapangyarihan. Pero ito po kasing isinagawa na ICI, Independent Commission, ito po ay batay lang po sa EO 94 at alam po natin na ang purpose nito ay to maging fact-finding commission. Hindi po para magbigay ng penalty sa hindi a-attend. At ito po ay tulong lamang makapag-concentrate para maimbestigahan, makapag-gather ng documents, facts, data para po matulungan yung ombudsman o yung DOJ. So, yun po talaga ang pinaka-purpose ng ICI. Ma'am, kanina po sa panayam sa isa sa aming programa, sinabi ni Ombudsman Remulla na ang direksyon po ay bubuwagin na rin ng ICI at ang Ombudsman na ang magte-take charge. Do you have any information to that effect? Sa ngayon, hindi po ako makakasagot patungkol po dyan at hindi pa po rin namin pag-uusapan patungkol po dyan. But since nga po, nandyan naman din po ang ombudsman at napaka-active din po nila patungkol po sa usapin ng mga anomalyang flood control projects, maaari pong maging ganun. Pero as of now, wala pa po tayong pinakadetalye kung anumang update patungkol dyan. So, ito yun mga kababayan, yung press con ngayon no, ni Yusek Claire Castro.
patungkol dito nga sa resignation ni ICI Commissioner Rogelio Babes Singson, mga kababayan, no? At sinabi mismo ni Babes Singson na 2 weeks ago na pala, mga kababayan, nakaraan, na nag-file po siya ng resignation, pero didma itong Malacanang, mga kababayan, hanggat naglabas na lang ng statement ang ICI na nag-resign na, no? Or mag-resign na nga itong si Rogelio Babes Singson bilang commissioner, at nag-press con po siya, mga kababayan, no, ng sarili niya para i-announce nga itong kanyang resignation. Dahil unang-una yung funding nga, mga kababayan, ang problema talaga daw dyan sa ICI, at dumating sa punto na kahit itong si Mayor Benji Magalong ay naglabas ng sariling budget, no, ng sariling pera niya na umaabot daw po ng 30,000, mga kababayan, para lang matuloy yung kanyang trabaho or magampanan yung kailang ginagawa dyan sa ICI sa pag-iimbestiga, ay naglabas siya ng sariling pera niya, mga kababayan, at hanggang ngayon hindi daw po siya binayaran. At nakikita natin na natawa na lang ito si spokesperson Claire Castro, no, at bayaran daw po, mga kababayan, no, or ma-reimburse daw itong ginamit nilang sariling pera, no, para dito sa kailang trabaho nga. At ito, mga kababayan, panoorin natin itong clip, no, ng interview kay outgoing ICI Commissioner Babes Singson, no, patungkol nga po dito sa kanyang resignation na hindi daw po pinansin, no. Dinidma po siya ng Malacanang at hanggang nagsalita na lang po siya. Kaya ito ngayon, napilitan na lang sumagot itong Malacanang dito sa resignation ni outgoing Commissioner Babes Singson, no. Yung dahilan nila dito, yung health condition nga. Dahil pressure nga po talaga itong si Singson, mga kabayan, no, na stress na po siya. Naglabasan daw yung kanyang mga sakit dahil dito sa kanyang pagiging commissioner ng ICI na ang dami daw po nilang inimbestigahan. Panoorin po natin at pakinggan, mga kababayan. 2 linggo na raw mula nang mag-file ng resignation si ICI Commissioner Rogelio Singson. Umasa raw sila ng tugon sa Malacanang pero dinedma lang daw sila. Pagre-resign ni Commissioner Rogelio Singson sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Pero ayon mismo sa kanya, 2 linggo na raw ang nakakaraan mula nang i-file niya ang kanyang resignation. Dinedma raw siya ng Malacanang hanggang sa inanunsyo na ng ICI ang kanyang pagbibitiw. Hoping that there would be some response from Malacanang, pero apparently wala naman. So go ahead na kami. May nakiusap din daw sa kanya para mag-extend. Other than someone asking me kung pwede daw mag-extend until December 31, sabi ko no problem. So in fact, they said they will make the announcements, but since naglalabasan na, sabi ko might as well come out and do a press con myself. So ayan, mga kababayan, no, narinig po natin si Babes Singson na 2 weeks na nag-file na po siya ng kanyang resignation pero hindi po siya pinansin ng Malacanang. At hanggang nag-issue na lang ng statement ang ICI na magre-resign na nga daw po siya. Ito na, sumagot na po itong Malacanang ngayon sa pamagitan ng spokesperson na due to health issues, blah blah blah, mga ganyan. Ito na po yung kanilang narrative na dahil sa health issue, no. Dahil unang-una yung funding daw po nga, mga kababayan, ng dahilan, isa sa mga dahilan, at itong health condition din, syempre stressful itong mga kababayan, no, na mag-iimbestiga sila tapos wala namang budget na ibinigay sa kanila. Kaya talagang nakakapagod, no, kawawa tong mga taga-ICI, mga kababayan, wala pang sweldo, wala pang pondo. So paano sila gagalaw dyan, mga kababayan, sa pag-iimbestiga? At ito, panoorin natin itong budget ng ICI, mga kababayan, no, na hindi nga pa daw, o hindi pa nga daw nakarating sa kanila itong sinasabi ni Presidente Marcos na 41 million, no, na budget allocated para sa ICI. Ayan, pakinggan natin mismo itong si Babes Singson, mga kababayan. Hindi pa raw hawak ng ICI lahat ng 41 million pesos na inaprubahang pondo sa kanila ng Department of Budget and Management. Sa halip daw na ilabas sa ICI, sa dyaryo lang daw yan lumabas. Actually na, yung budget na sinasabi nila, nasa dyaryo lang, wala pa sa amin. 41 million, pero wala pa sa amin. Wala pa sa account ng ICI, wala pa kami. So wala pa, mga kababayan, no, hindi pa daw natanggap ng ICI itong 41 million na budget, no, na galing dito sa DBM.
Pero sabi ngayong araw ni Yusek Claire Castro ay natanggap na daw mga kababayan, no? Itong 41 million, no, nasa ICI na daw mga kababayan. So tingnan natin kung ano pang mangyayari dito mga kababayan, kasi meron pa daw isang commissioner din ng ICI ang magre-resign. Susunod dito sa pagre-resign ni Babes Singson mga kababayan. So tatlo lang naman sila, kasama dito yung chairman na si Rias, no? At tingnan natin kung sino kaya ito mga kababayan, dahil ito namang ICI talaga ay wala namang kapangyarihan, no? Ano lang po sila dito, fact-finding committee lang mga kababayan, no? Gaya po ng ginawa dati ni dating Presidente Marcos Sr. nung pagkamatay nga ni Senador Ninoy Aquino, ay nagbuo po sila ng Agrava Commission, no, para mag-imbestiga daw po doon sa pag-assassinate kay Senador Ninoy Aquino. So ito po yung ginawa ngayon mga kabayan. Parang ginawa lang din po ito mga kabayan, itong komisyon na ito, para imbestigahan nga po itong talamak na corruption sa flood control, no. At ito nga nangyari, una nag-resign si Mayor Magalong, at ngayon ito na po si Babe Singson. So totoo nga po yun ang sinabi noon ni Congressman Egay Eresi na meron nga pong commissioner ang magre-resign, pero hindi niya po pinangalanan. At ito na ngayon si Babe Singson na nga mga kabayan. At abangan natin kung sino itong susunod na magre-resign pa mga kabayan, dahil sa tingin ko talaga itong mga kabayan, no, ang ICI ay ginawa lamang para pampabagal sa investigation mga kababayan, no? At redundant lang mga kababayan itong ICI, no? Dahil meron naman pong ombudsman, no? At DOJ talaga na meron po talagang kapangyarihan para magsubpina, magpakulong, no, dito sa mga sangkot dito sa mga anomalya sa flood control. So yung ICI naman talaga ay ano lang sila mga kabayan, parang sa tingin ko pampabagal lang mga kabayan ng proseso, no? Yung ginawa sa kanila, create ng presidente, yung mga taong nandyan ay pinili mismo ng presidente. So para ano mga kababayan, hindi mo pa sabi, para sa akin hindi ako naniwala na independent itong ICI talaga, dahil mismo yung presidente nga po ay dawit, no, or idinawit na dito sa flood control corruption. Si Saldico mismo ang nagsalita na itong si President Marcos Jr. ang nag-utos, no, na mag-insert ng billion dito sa budget ng 2025 mga kababayan. At sinabi pa mismo ni Saldico na nag-deliver mismo sila ng bilyones dito kay Presidente Marcos at kay dating House Speaker Martin Romualdez, no. Yun nga po yung nakita natin sa mga maleta mga kababayan, no. At nag-demand nga po daw itong si PBBM na 2 billion a month ang kanilang i-deliver, no, dito sila Saldico. At nagagalit pa daw kahit na-deliver na po nila yung pera. So yun po yung statement ni Saldico mga kabayan, na siya mismo ang inutusan daw po ng nasa taas sa kanya. So ngayon naman ay dinay naman to mga kabayan ng Malacanang, no, na hindi daw po totoo. At yung paratang pa kay or yung buwelta nila ngayon kay Saldico ay DDS na daw mga kababayan si Saldico, no. So yun po yung kailang pinakalat ngayon na nung bumaliktad na si Saldico ay DDS na mga kababayan, at kaliwat kanan na po yung kailang paninira kay Saldico, no. At ngayon ay hinahanap na po nila. Samantalang dati si Saldico nung nanahimik pa ay wala po silang masamang or negative na mga komento, no. At yung passport ni Saldico hindi po nila pinakansila. So ngayon lang nung nagsalita na Saldico about doon sa kanila, against sa kanila, ay talagang kumahog na po silang hinahanap na itong si Saldico at pinapauwi na nila. At sa namakmak na mga kaso ang kanilang i-file na dito kay Saldico mga kabayan. So ano po masabi nyo dito ngayon sa presko ng Malacanang patungkol dito sa resignation ni Babe Singson, no? Dahil napaka-stressful na daw mga kabayan, at samut-saring sakit na yung kanyang nararamdaman ngayon, no, ni Babe Singson dito sa kailang ginagawang pag-imbestiga, at wala namang funding mga kababayan. At sabi nga ni Babe Singson na kung lalaban ka man doon sa gera, no, or ipapadala ka doon sa gera pero wala ka namang armas, no, hindi ka binigyan ng armas, paano ka paano magawa yung trabaho mo, paano ka sasabak doon sa laban, wala kang armas. So ganun po yung nangyari ngayon sa kanila mga kababayan, na napasubo sila dito sa pag-imbestiga, wala namang budget, walang funding, no. At ito nga, sinabi nga po ni Ombudsman Remulla nga
na ma-dissolve, no? Itong ICI, mga kababayan. So, yun po yung mangyayari sa ICI. Malulusaw na po ito, mga kababayan. Pag ito lang ginawa nila ngayon, imbestiga, pero wala namang talagang pangil, wala naman silang kapangyarihan. So, yung bagsak ay sa ombudsman pa rin, mga kababayan. So, ano pa masasabi nyo dito? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.